Well, ito yung isang topic namin sa Trigo, no? High school, especially yung arc length at saka sector area. Yung may 300, yung pi over 360 times pi r squared, yun yung sa degrees. Pero kung given yung radians, iba yung formula na gagamitin mo sa radians. Yung 1/2 r squared theta. So, ito siya. Given yung radius, pero yung theta is in radians. So, usually, ang ibinibigay mo rito is yung pi over 3, pi over 4, pi over 6, pi over 8, pi over 10, pi over 18, basta lahat ng divisible sa 180. Yon, lahat ng number na divisible by 180. Pwede siya, no? Yung 2 pi over 9 at saka 5 pi over 6, which translates to 270 and 40 degrees respectively. So, basta pwede siyang i-divide sa 180, pwede mo siyang ilagay sa ganyan kasi in radians. Kasi alam naman natin na yung conversion ng degrees to radian, di ba? Yung angle in degrees times pi over 180. So, lahat ng divisible by 180 yon pwede. Lagay mo sa ganun. Pero ang mahirap dito na hindi na naituro, which is bago lang sa akin, is yung pagkuha ng arc sign. Okay, pag gagamitan mo na siya ng angle, no? Kasi sector area lang, di ba? Pero pag may angle na siya, you should use arc sign of an angle. So, in radians din ito. So, usually, ang kinukuha rito is yung may definite value ng arc sign. No, kagaya nung pi over 4, yung 45 degrees, meron siyang specific value sa radians. Ito yun. Pi over 4. Ayun, pi over 4. Yung arc sign niya is 0.9033. So, yun. So, yung may definite lang na sign, inverse sign value in radians. Usually, yun yung given kasi merong angle in radians na undefined. Sinusubukan ko yung iba, merong undefined eh. So, siguro babalikan na lang natin yan kasi magjo-geometry pa tayo eh. But definitely, alam na natin sector area in radians and yung sector area with given the sign of an angle in radians din. So, yun lang po.